Good morning po sa bawat isa. Maulan, pero tayo'y masaya. Amen? Nandito ho tayo. Alam niyo po, ang salita ng Diyos, laging merong encouragement sa atin. Doon sa Psalm 46:10, ang sabi doon, sa kabila na nangyayari sa ating paligid, kasama na din nangyayari sa ating personal, meron tayong reason magpuri, magpasalamat. Meron tayong reason pahalagahan, parangalan, purihin ang ating Panginoong Diyos. Kasi ang sabi doon, "Be still and know that I am God, and I will be exalted among the nations." Psalm 46:10. Kaya po tayo nandito ngayong umaga. Amen? So, hindi po tayo magpapapigil sa ulan. At sa bawat isa po na narito ngayon at kasama namin through Facebook, welcome po sa umagang ito. At dahil doon, si Teacher Joanna at si Ate Vanessa ay meron po silang invite. Si Mary Ann Grampa, welcome po. Pwede po ba tumayo? Ayan. Welcome po sa ating church, sa TMCC. At huwag din pong kalimutan ng bawat isa sa atin na lalo na yung nasa online, i-like and share ang ating streaming ngayon. At tayo naman, pag-uwi natin, ganun din ang gawin natin, i-share natin to sa iba. So, sa kabila ho ng panahon, naniniwala ako, hindi tayo mahadlangan ng pagkilos ng Diyos. Kaya po tayo ay tumayo. Tayo po tayo. Huwag ho kayong mahiya. Giniginaw po ba kayo? Hindi naman. Tayo po'y magkamayan sandali. I-welcome natin ang bawat isa. Kamay po tayo. Ayan. Nice to see you. Good day and God bless. Smile. Ayan. So, nakakatuwa po na kahit maulan ang ating mga ngiti, ang inyong mga ngiti ay kitang-kita. O di po ba, kahit malamig ang panahon, umiinit ang ating pakiramdam sa pamamagitan ng presensya ng bawat isa at of course, sa presence ng ating Diyos at upang patuloy pong hindi namang mag-apoy, upang patuloy na mag-alab ang ating pananampalataya sa araw na to. Bagamat alam ko, lagi tayong on fire, so pag-alabin natin ang ating pananampalataya sa umagang ito sa kabila ng panahon, pag-initin natin, at ito ay gagawin natin sa pamamagitan ng awit. Tayo'y magpupurit, magpapasalamat, sasamba sa ating Diyos sa pamamagitan ng awitin at sa pangunguna po ng ating worship team. Ayan, magandang umaga po. Sabay-sabay po tayo awitan at pagpurihan ng ating Diyos sa umaga na to. Amen. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Shining in the light of your glory, pour out your power.
Sabi po sa Jeremiah 30:17, "But I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Because you are called an outcast, Zion, for whom no one cares." And idudugtong ko din po dito yung sa sinabi sa Jeremiah 29:13 na, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Um, Lately po, di ba sunod-sunod yung lindol, yung magulo yung government natin, kung ano ba yung, tsaka kung merong problem sa families natin or ano pa man po yung nagaganap sa mundo ngayon. Pero po, sabi po dun sa verses na yon, may promise si Lord na i-restore niya yung kung ano man yung nasira nung earthquake na yon at i-heal niya kayo kung may sakit po kayo ngayon. And yung promises ni Lord, itutugon niya sa'yo. Amen. Praise the Lord. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the love of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Worship you, I worship you, The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you.
the more I find you. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hands, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hands, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hands, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hands, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hands, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Hallelujah. People of God, let us worship the Lord our God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise you. Hallelujah. Karapat dapat kang purihin, O Diyos. Karapat dapat kang sambahin. Hallelujah. Ang kapangyarihan mo hindi nalilimitahan ng aming nararamdaman ng panahon o mga pangyayari sa aming paligid. Ikaw ay mananatiling Diyos na makapangyarihan. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Panginoon, sa umagang ito, patuloy namin inaalala yung mga nakaraang sakuna, yung mga tinamaan ng lindol, mga biktima, yung binagyo, at yung dinadaanan ng bagyo ngayon. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming mga kababayan na ito. Maranasan nila, O Diyos, higit sa lahat yung kapayapaan na nagmumula sa iyo. Yung comfort mo, Panginoon, sa kabila po ng mga ganitong karanasan, dalangin ko, higit na maihayag yung kabutihan mo. Gamitin mo yung maraming mga churches, mga Christian churches sa lugar na yon. Even kami maging bahagi nito sa iba't ibang kaparaanan. Dalangin namin yung kanilang mga LGUs, O Diyos, yung mga funds na para makatulong sa mga nabiktima. Dalangin ko, O Diyos, magamit po ito ng maayos. Gayon din, Panginoon, patuloy namin dalangin. Huwag po matakpan nito yung isang napakalaking issue sa bansa namin. Yung
sobrang corruption, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Patuloy kong dalangin ma-expose, maparusahan, Panginoon, ang mga taong ito. Tulungan mo kami, Panginoon, bilang mga anak mo, na patuloy ipanalangin ang bansang ito. Sobra, Panginoon, ang social injustices sa bansang ito. Pero naniniwala kami, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na matuwid. Hindi ka pabor sa mga nangyayaring ito. At gumagawa ka ng paraan, Panginoon. Hindi man namin napapansin. Gumagawa ka, kumikilos ka upang patuloy na maihayag, Panginoon, yung mga maling gawang ito at sila ay maparusahan. Matindi ang pressure, Lord, ng mga tao na ginagamit mo para mag-imbestiga. Pero dalangin ko, makita nila, o Diyos, na higit sa lahat, dapat manaig yung katuwiran ng batas. Kami naman, Panginoon, dalangin ko yung mga issues na to na nangyayari sa aming bansa. Piliin namin maging mahinahon, piliin namin patuloy na idalangin ang bansang ito. Ang aming mga leaders, O Lord, dinadalangin namin sila sa iyo. Bigyan mo sila ng wisdom na nagmumula sa iyo. Kumilos ka sa kanilang puso, O Diyos, upang yung kalooban mo ang mangyari. Ginawa mo ito nung panahon ni Nehemiah. Ginawa mo ito nung panahon ni Esther, kung saan ginamit mo ang mga hari upang mangyari ang kalooban mo. Ito po ang dalangin namin para sa bansang ito, O Diyos. Gamitin mo aming mga leaders upang yung agenda mo ang maganap. Even kami as a church, magkaisa kami, Panginoon. Kung merong isang legitimate solution sa problema ng bansang ito, walang iba kundi ikaw, O Diyos. Tulungan mo kami patuloy na maabot yung maraming tao, maipakilala sa kanila yung mensahe ng kaligtasan at maigabay namin sila upang sila man ay maging mga alagad mo. Especially, Panginoon, yung mga nasa government, patuloy silang magkaroon ng opportunity na marinig ang salita mo. Ganun din naman yung mga mahal namin sa buhay, O Diyos. Gumamit ka ng mga tao, lalo na po yung malalayo sa amin. Gumamit ka ng mga tao, ng mga anak mo para sila ay makapakinig ng salita ng Diyos. We pray for them. At patuloy din namin inaalala, Panginoon, yung marami naming kapatid sa iba't ibang lugar sa mundo. Yung panibagong persecution sa China. Panginoon, 40 pastors ang hinuli. Dalangin namin sila na sa kabila ng kanilang pinagdadaanan ngayon sa pagkakakulong nila, higit nilang maranasan, Panginoon, yung presence at kapangyarihan mo. Even yung mga Christian brothers namin na patuloy na dumadanas ng matinding kahirapan sa Africa dahil sila ay persecuted, tinataas din namin sila. Panginoon, bahagi ng buhay Kristiyano yung persecution. Kaya dalangin ko, Lord, sa mga kapatid namin ito, maging kagalakan sa kanila yung katotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, dumadana sila ng matinding kahirapan. At magamit, Panginoon, yung mga ganitong pagkakataon upang patuloy na maihayag ang iyong salita sa mga lugar na to. Kami naman, Panginoon, ganun din. We pray for our church planters, yung mga mission points namin, dinadalangin namin sa iyo. Bawat isa na nagbabahagi ng salita, Panginoon, yung salitang yon magbunga ng pananampalataya. Dalangin ko ang mga grupo ng kababaihan, kalalakihan, mga kabataan, bata dito sa church na to. Lord, sama-sama kaming patuloy na lumago sa pananampalataya sa iyo. At yung pananampalatayang yun, patuloy naming maipamuhay. Dalangin ko, O Diyos, sa bawat isa na mayroong karamdaman sa umagang ito, ikaw ang maging kagalingan. Doon sa mayroong pagkagulo sa kaisipan, Panginoon, ikaw ang magbigay ng kapayapaan.
yung naghahanap ng gabay, O Diyos, sa umagang ito, yung pagkilos mo at yung gabay mo ang mararanasan ng bawat isa. Doon sa merong matinding pangangailangan, pinansyal man ito o anumang bagay, Lord, ikaw ang maging provider po ng anak mong ito. Tinataas namin sa iyo ang church na to. Panginoon, maraming pangangailangan, pero ikaw ang tutugon. Dalangin ko yung mga trabaho ng yung mga anak, pagpapalain mo ito, Panginoon. At yung favor mo ang sasama sa mga anak mo na naglilingkod, ito man ay sa gobyerno o sa pribadong sektor, ikaw po ang sasama sa kanila. Yung mga negosyo, Panginoon, ikaw din ang magpapala nito. Dalangin ko, O Diyos, sa lahat ng ginagawa namin, ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan. Pagpapalain, dalangin ko rin, pagpalain mo kami sa umagang ito sa pamamagitan ng salita mo na aming pakikinggan. Buksan mo ang aming puso at isipan, O Diyos. Hindi lang mahamon ang bawat isa, kundi maging gabay namin ang salita mo na maririnig at maipapahayag ngayon. Pagkasi ng banal na spirito mo, ang dalangin namin, ang maranasan ng iyong mensahero sa umagang ito. At kami naman, Panginoon, yung pagkilos ng banal na spirito na habang kami ay nakaupo, nakikinig, ito yung maranasan namin at yung pagkilos ng banal na spirito at yung kanyang presence sa aming kalagitnaan ang magbibigay sa amin ng focus, Panginoon. Purihin ka sa araw na to. Purihin ka, sambahin ka at patuloy kang luwalhatiin. At ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Makakaupo tayo at habang umuupo tayo, ating pong ihanda ang ating sarili sa pagkakaloob. Meron po tayong offering. Meron pong isang testimony, yung isang Kristiyano na napakaganda, isang Amerikano. May nabasa siyang text, sabi doon sa kwento, tapos nagtanim siya ng isang halaman, namumunga. Pero doon sa kanya nabasa, nung dumating yung time na namunga yung kanyang puno, kinuha niya yung mga bunga. Tapos sinulatan niya, I think orange yata or lemon. Sinulatan niya yon. Dinala nitong tao na to sa church. Tapos may picture siya. Yung first fruit niya, ganito lang kalaki yung bunga. Yun doon sa last part ng kanyang testimony, alam niyo kung gaano kalaki yung sumunod na bunga? Ganyang kalaki na lemon. Nagulat nga ako, wow. Ang sabi niya, kaya daw yung lumaki, Diyos ang nagpala. Alam niyo po ba, sa binibigay natin, regardless of amount, kung ito ay galing sa puso, ito po ay isang kagalakan mula sa Diyos at Diyos po ang magbabalik ng pagpapala. Amen. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon. Binigay mo sa amin. Pasalamatan ka, sambahin ka sa pamamagitan ng pagkakaloob. Dalangin ko, O Diyos, ikaw po magbabalik nito, higit pa doon sa naging desire namin na ipagkaloob sa iyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. So, handa po natin ang ating puso't isipan para tanggapin ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod sa umagang ito. Attorney June Hernandez.
God bless po, attorney. Magandang umaga po sa inyo. Grabe naman dito. Lakas naman ng ilaw. Para kang kukunin na ni Lord sa ilaw dito. Di po. Masyado pong malakas. Sorry po. Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Morning. Okay. Start po tayo. Let's start with a prayer. Panginoon, salamat po sa pagdadala mo dito sa amin, sa iyong tahanan. Salamat po sa paghahanda sa aming mga puso. Gaya po, Panginoon, ang aming laging hinihiling sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa amin. Buksan mo po, Lord, ang iyong puso. Ihayag mo po, Panginoon, sa amin ang iyong kalooban. Ibuhos mo po, Panginoon, ang laman ng iyong puso sa amin upang masigit ka naming mas maintindihan, masigit ka naming makilala, at higit sa lahat, Panginoon, mas maipamuhay namin, Panginoon, ang kalooban mo sa buhay namin. Hayaan mo po, Jesus, na sa bawat gawa, sa bawat oras, sa bawat araw ng aming buhay, ang kalooban mo po lamang ang aming masunod. Ang will mo po, Panginoon, ang aming sundan, ang iyong puso, Panginoon, ang lagi naming hanapin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, isang doktor po at isang tatay ang nag-uusap. Habang ang asawang babae ay nasa loob ng operating room, sabi nung lalaki, "Dok, kailangan ba talaga ako?" Sabi nung lalaki. Sumagot yung doktor, "Sir, pasensya ka na po. Pero kayo lang po ang pwedeng magdesisyon." "Ang hirap naman ang pinapagawa mo, Dok," sagot ng lalaki. "Parang hindi ko kaya." Sabi ng doktor, "Alam ko po na may hirap, but you need to make the decision now. Or else, it may be too late. We have very little time. Either the child or your wife leaves." Hirap po nun, no? Yung mamimili ka, kung ikaw yung papipiliin dun sa sitwasyon na yon, yung asawa mo o yung anak mo, ang pipiliin mong mabuhay. But the reality is, lahat tayo ay dumadaan sa pagpipili every day. No? Mula sa damit na ating isusuot, lalo na po mga kabataan ngayon, grabe kailangan matching ang kanilang isusuot. No, hindi kagaya nung araw, suot mo to. Kami nung araw, pag pinasuot ng magulang namin, suot mo to, suot. Kahit na hindi matching, kahit kulay berde yung pantalon at kulay pula yung pantaas, kung anong ibigay ng magulang, isusuot. Pero iba po ngayon ng mga kabataan. Naiintindihan po yan ng mga nanay ngayon na may mga kabataang anak. No, iba po yung kanilang taste sa pagsusuot. Life is a series of choices, and the choices we make determine our future. Taas po ang kamay, lalo na yung mga may asawa, sa mag-aasawa. No? Taas ang kamay. Tapikin yung nasa kaliwa ba yan? Mamili ka, sabihin nyo. Mamili ka. Sumagot yung nasa kaliwa, yung asawa. Sagot, taas yung kaliwang kamay. Tapos tapikin yung nasa kaliwang, yung asawa, tapikin. Sabihin nyo, "I choose you." Wow, ang cheesy, ano? Yung readings po natin for this week ay matatagpuan sa Genesis 25 at matatapos sa Genesis 31. And we will go through these chapters in our study for today, particularly chapter 26 and chapter 27. Tignan po natin yung Genesis 25 verse 28. Hinihiling ko po na buksan ninyo ang inyong mga Bibles and read Genesis 25 and 28. Sige po. Kayo po ba ay kagaya ko na
digital na ang gamit. Sobrang labo na po kasi ng aking mata. So ang aking pong gamit ay iPad at sa madalas pong pagkakataon, dahil nga po sobrang labo na ng aking mata, madalas po natutunan ko kay Kuya Jerry, pwede pong makinig. Meron pong app sa mga cellphone na pwede mong pakinggan yung Bible verses na hinahanap mo. Ta-type mo lang, tapos magpe-play na. No? So, hindi po dahilan yung kakulangan ng ating mga katawan. Kasi lagi pong may sagot ang Panginoon doon sa kukulangan natin. And one of the ways to read the Bible or to, kung hindi man tayo makabasa, is either digital or makinig tayo. Anyways, chapter 25-28 reads, higit ang pagtingin ni Isaac kay Iso, palibhasa'y kinawilihan niyang kainin ang mga nauhuli nito sa pagnangaso. Samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebekah. Ang kwento pong ito ng Genesis 25 ay tumutukoy kay Jacob and Esau at ang kanilang mga magulang na si Isaac at si Rebekah. Pinapakita po nito yung isang pamilya na may paborito. No? Sa umpisa pa lang, namili na si Rebekah at si Isaac. Ito gusto ko, ito gusto ko. Sa madalas na pagkakataon, magtatanong ka, bakit nga ba nila kailangan mamili? No. Hindi naman kailangan mamili. Pwede namang walang tinatangi sa mga anak. Pwede namang walang tinitignan at walang tinititigan. Magkaiba po yung tinitignan, may kaiba po yung tinititigan. But as we go on, makikita natin yung effect ng kanilang pamimili sa kanilang buhay. No? Ano nga ba yung naging epekto ng kanilang pagpili? Ang unang pagpili po ni Isaac at ni Rebekah ay kung tatanggapin nila yung gusto ng Lord. Kasi umpisa pa lang, from the get-go, namili na ang Lord no? Namili na ang Lord. So kung titignan niyo yung verse 23, ganito naman ang sagot ni Yahweh. 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa nauna. Kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. May pinili na po ang Lord. Umpisa pa lang, sinabi na sa kanilang mag-asawa, mas pinipili ko yung mas bata. Sabi ng Lord sa kanila. Hindi natin maintindihan kung bakit si Jacob, no? Jacob ang pangalan niya, o Jacob. Bakit si Jacob ang pinili ng Lord? Hindi po naintindihan ng mag-asawa. Sa madalas na pagkakataon, inilalagay tayo ng Lord doon sa, ito ang gusto ko. Pinakita ng Lord, ito ang gusto ko. Hindi, kasi nung panahon na yon, kahit naman ngayon, no, ang matanda dapat di ba? Ang matanda ang mas kesa sa mas bata. Dapat kung mawawala ang magulang, ang authority goes to the eldest child. Mapababae o mapalalaki, yan ang paniwala natin. Pero hindi yan ang sinabi ng Lord. Hindi yan ang sinunod ng Lord sa buhay ni Jacob at ni Esau. Mas pinili ng Lord si Jacob, the younger one. At kung titignan mo, mas lalaking lalaki si Esau. Bakit? Marunong mangaso, marunong mamarel, kung may baril nung araw, no? Ang gusto niya, baril. Hindi niya gusto ng pagluluto. Sapagkat si Jacob, mas gusto niya sa bahay. Homebody. No? So kung titignan mo, from the standards of men, talagang mas pipiliin nila ay si Esau. And yet, the Lord chose a homebody
It's not clear then. No. It is not clear. Not until paliwanag ni Paul sa Romans 9 kung bakit pinili si Jacob. Ang sabi ni Paul doon sa Romans 9 is that kaya pinili ng Lord si Jacob kasi may plano siya upang ipakita na yung grace ng Lord can be given to everyone. No? Jacob was not perfect. Makikita natin yun. Jacob was never perfect son. Dami siyang pagkakamali. Pero, dahil siya ang pinili ng Lord, dahil siya ang inatasan ng Lord na magiging pagmumulan ng kanyang lahi, nasunod yung will ng Lord. So kahit na ano ang gawin natin, kapag will ng Lord, we have to embrace God's will. Hindi ito usapin na, sige, bahala ka Lord. Hindi po eh. Kaya exclusion, kasi kung hindi natin tatanggapin yung will ng Lord, it is for our disaster. Tayo ang kawawa. Sabi ko nga, tayo ang maiiwan. Bakit? Sabi nung isang illustration ng sovereign will ng Lord ay para daw train. Nabasa ko siya. Ang will daw ng Lord ay parang train. Moving train na walang tigil. Kung sasakay ka, kasama ka. Kung hindi ka sasakay sa sovereign will ng Lord, may iwan ka. Anong choice mo? Anong pipiliin mo? Sumakay. Sumama sa sovereign will ng Lord. Kasi yun yung mas makakabuti sa atin. Kasi in Genesis 27, makikita natin, pinili ni Jacob na, mas pinili ni Jacob na i-bless si Esau. Kahit na alam niya from the start na hindi yun ang gusto ng Lord. Pinili ni Isaac si Esau, kahit na alam niya na hindi yun ang will ng Lord. No? From the start, alam nila. Alam ng buong pamilya nila na si Jacob. No? I think hindi nila i-withhold yon sa kanilang mga anak. Assuming na hindi alam ni Isaac yung pagbebenta ng birthright ni Esau kay Jacob, still alam niya na ang pinipili ng Lord ay si Jacob. But he tried to evade it. Pinilit niya, hindi, mas gusto ko si Esau kasi siya yung panganay. Nagkagulo. So when we don't follow or we don't embrace God's decision, magkakagulo. May gulo. No? Kasi nga, sila di sila sumunod eh. Pero kung titignan nyo, sila lang naman ang nagkagulo, yung pamilya eh. Pero yung sovereign will ng Lord, hindi naman nagulo eh, hindi ba? Tuloy-tuloy, diretso. Kung ito ang gusto ng Lord, magkagulo kayo, bahala kayo. But yung sovereign will ng Lord will happen regardless. No? So, we should choose to embrace God's will. Yung sovereign will ng Lord is bound to happen as it will happen regardless kung susunod ka. Uulitin ko po, kung susunod ka, makakasama ka. Kung hindi ka susunod, may iiwan ka. Second, ang pagsunod po sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, ay tanda ng ating pagmamahal sa Kanya. John 14:15 is very clear. If you love me, you will obey my commands. Hindi ko alam hindi ito kung gusto o ayaw mo na sumunod kay Lord. Kung ayaw mo, may iwan ka. Kasi yung will ni Lord is bound to happen. December na naman. Ano pong nangyayari kapag December sa church? ABM. And we will be electing new members of the Board of Trustees. Pag-pray po nating maigi kung sino ang ilalagay ng Lord sa board kasi hindi po madali ang gawain ng board.
Pero gusto ko pong tandaan nyo na yung pamantayan ni Lord, hindi pamantayan natin. No? Kahit po si Jesus, nung siya ay nabubuhay, Jesus could have taken people na madaling paniwalaan, yung katanggap-tanggap sa lipunan. Pero Jesus chose simple men. No? Simple, gaya ni Pedro, arrogante. No? Gaya ni Matthew, kasi siya ay, I think, tax collector, mandaraya. No? God chose those people. Although those people were sinners, they were once sinners, but when they met Jesus, na-convert sila. No? So, ang pagpili po ng board ay ipinapanalangin sapagkat ang Lord po ang nagde-decide kung sino ang i-elect niya. And we have to embrace, kapag namili po ang Lord kung sino man ang ilalagay niya sa board, we have to embrace it because that's God's will, that's God's decision for our church. No? God chose Abel over Cain, tandaan po natin. David over his brothers. God did not choose as per our custom or kung ano ang pamantayan natin. Instead, He chose people, ordinary people, to serve Him. Next. Choose faith over fear. It's a choice whether we will believe or we will cower in fear. In Genesis 26:3 we read, "Dito ka muna, samahan kita sa pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo ang iyong lahi, sa iyong lahi ang buong lupang ito, tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham." Ito po ang Panginoon, ang kausap niya sino? Si Isaac. Sabi niya, dito ka muna, pagpapalain kita, sasamahan kita. Tapos pagdating sa verse 7, makikita natin si Isaac, sabi niya dun sa mga tao, kung tinatanong siya ng mga taga-roong tungkol kay Rebecca, sinasabi niyang ito'y kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila sa takot na siya'y patayin para makuha si Rebecca, sapagkat ito'y maganda. Taas ang kamay ng mga asawang lalaki. Taas ang kanang kamay ng mga asawang, tapikin ng mga asawang babae. Sana all maganda. Taas kamay. Oy, wala akong marinig. Taas ang kamay. Tapikin. Mga asawa, sana all maganda. Yung mga babae, taas ang kamay. Tapikin ng mga asawang lalaki. Humanda ka mamaya. Alam niyo po, napatunayan ko sa buhay ko, God is a promise keeper. Kapag ipinangako ng Lord, ginagawa niya. Kung pinangahawakan lang sana ni Isaac ang pangako ng Lord sa verse 2, hindi niya kailangan matakot at sabihin na, hindi ko yan asawa. Isipin mo, si Lord na yung kausap niya. Nagsabi sa kanya, sasamahan kita kung bahala sa iyo. Tapos natakot siya. No? Madalas yung nadadala sa takot kasi hindi sila nagtitiwala sa Lord. I think ganun yung nangyari kay Ganun yung nangyari kay Isaac Hindi pa niya ganun kalalim kakilala ang Lord. Kasi kung sobrang lalim ang pagkakakilala niya sa Lord, palagi ko hindi siya matatakot No? Hindi niya sasabihin na, ay hindi ko yan asawa. Huwag mo sabihin na asawa kita. No? May natutunan po ako ay SP noon na every time daw na magbabasa ka ng Bible, no? Minsan kasi tayo basa lang ng basa no? Hindi natin alam, very aimless yung pagbasa. Pero ito natutunan ko kay SP, ang sabi niya, every time na magbabasa tayo ng Bible, hanapin mo yung pangako ng Lord. Yun yung hanapin mo, yung pangako ng Lord. Sabi niya minsan, yung pangako o sumpa. No?
pero hanapin niyo yung pangako ng Lord. Ang basic, kasi hindi natin mapaglalabanan yung takot natin sa buhay kung hindi natin alam yung pangako ng Lord. Ang Bible provides answers for all our concerns, for all our problems. Kung babasahin lang natin yung Bible, makikita natin, may sagot ang Lord sa lahat ng ating pangangailangan. May sagot ang Lord sa lahat ng ating takot. Ang basic idea po ng Genesis 26 ay ito. We need to exercise our faith to enjoy the promised blessing of God. We need to exercise our faith all the time. And let me remind you, there is always a testing of our faith to grow. Sabi sa James 1:2-4, the testing of the faith leads to perseverance, spiritual maturity, and stronger character. The more we deepen our faith, the more it is being tested. Kailangan pong itest yung ating pananampalataya. Sapagkat dito po mapapatunayan kung talagang nagtitiwala ka. Hindi mo malalaman kung ano ang laman ng isip ng isang estudyante kung hindi ka magte-test. No? Hindi mo alam kung gaano na siya kagaling doon sa kanyang ginagawa kung hindi mo siya itetest. In the same manner, our faith is tested so that God knows alam naman ng Lord kung gaano kalalim yung pananampalataya natin, pero tayo hindi natin alam. No? Kung gaano kalalim yung pananampalataya natin. Minsan sasabihin mo, napagdaanan ko na yan noon. Alam ko na yan. Alam ko na paano pagtagumpayan yan. Madalas ko po itong sinasabi, yung pangangailangan sa pera. Alam niyo po noon, talagang hindi ako makatulog. Sa tuwing magbabayaran ng tuition fee ng aking mga anak. Pero tinuruan ako ng Lord, magtiwala ka, ako naman ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan ng anak mo . Natutunan ko po sa Panginoon, magtiwala ka. The Lord provides. Meron pong instance na talagang hindi ko alam after pandemic, hindi ko alam saan kami kukuha ng pan-tuition fee ng anak ko. Then lo and behold, yung kumpanya ko na hindi naman nagbibigay ng bonus, special bonus, biglang nag-provide ng special bonus. Eksakto doon sa tuition fee na kailangan ng aking anak. Sabi ng Lord, di ba? Sabi ko sa iyo, akong bahala. Hindi po natin kailangan matakot. Hindi po natin kailangan mangamba. Hindi po natin kailangan na parang maging aburido sa buhay. Kailangan po natin magtiwala sa Panginoon dahil siya po ang nangako sa atin. Next, choose grace over grudge. Chapter 26 of Genesis starts with a famine, no? And God told Isaac to move to Gerar because God promised Isaac that God will bless him. Isaac flourished and become very rich. Nagtanim si Isaac doon sa Gerar. Tandaan nyo, famine tagtuyot. And yet, eto si Isaac, nagtatanim. At umaani 100-fold. 100% ang kanyang inani. Tagtuyot. Ang isa po talaga sa maganda sa Panginoon, kahit na ano ang kondisyon ng ating paligid, kapag sinabi ng Lord, sinabi ng Lord. Kapag sinabi ng Lord na peace I give to you, kahit po nagkakagulo sa ating kapaligiran, we will receive peace. Hindi po nakikita, hindi po basehan kung ano yung ating nararamdaman, ano yung ating
nakikita. God is God. And He will do His will kahit na anong mangyari. Sa situation na to, nainggit si Abimelech. Si Abimelech po ang sabi doon sa mga aking nabasa ay maaring hindi pangalan ng tao pero pangalan ng king, title ng king, parang ganon. No, pero yung Abimelech ay nainggit kasi papaano nga naman na kami ay hirap na hirap at tagtuyot, ikaw ay namamasasa. Samantalang kami tagtuyot. Nainggit. Anong ginawa ni Abimelech? Pinalayas sa Gerar. Lipat naman si Isaac. Hindi po siya nakipag-away. Bagamat kung titignan natin, babasahin natin, di hamak na mas mayaman siya kay Abimelech. Dahil nga sa pagpapala ng Lord. Hindi po siya nakipag-away. Anong ginawa niya? Lumipat. And at the same time, nung paglipat niya, gano'n na naman. Nagtanim siya, humukay siya ng balon. Dahil tagtuyot, dapat walang tubig. Pero meron. Akala mo lang wala, pero meron na tubig. Nainggit ang mga taga-Piliste, ang mga Pilisteo, pinalaya siya. Ganon din, pinalaya siya. Hindi lahat ng away, mga kapatid, ay nilalabanan. Hindi lahat ng nangaaway ay inaaway din. We need to learn how to choose our battles. We need to learn how to fight our battles. Hindi lahat ng away, kailangan mong awayin din. Dalawa po yun. Learn how to choose our battles and learn how to fight. Paano po ba ang tama? Kung ikaw ay Kristiyano, how do you fight our battles? We fight our battles with our knees. Po tayo nakikipag-away. Tayo po ay lumuluhod sa Panginoon at sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, bahala ka na. The battle belongs to the Lord. It's not ours to make. Amen po ba? Dami po kasing, yun po kasi yung tinuturo ng mundo eh. Pag sinaktan ka, saktan mo rin. No? Eh, hindi po ganun eh. Makikita natin sa buhay ni Isaac na pinagpala siya ng Lord eh. No? Hindi siya nakipag-away. Mas pinili ni Isaac na magbigay ng grace to show grace. Mas pinili niya na magpatawad kaysa magalit. Kasama ng pagpapatawad ang pagtitiwala sa Panginoon na siya ang bahala sa atin. Na siya ang bahala makipaglaban para sa atin. Just like Jesus, God wants us to live in harmony with our neighbors. Nakipag-away ba si Jesus? Hindi eh. No? We can see na hindi naman nakipag-away si Jesus kahit maraming nangaaway sa kanya eh. Hindi naman siya nakipag-away. Meron akong isang preacher, sabi niya, always bring everything to Jesus, sabi niya. So kapag ikaw ay naaway ng ibang tao, isipin mo na hindi siya si Jesus. Dalhin mo kay Jesus yung away. Kapag ay ikaw ay inaaway o na-offend ng kapatid sa Panginoon, isipin mo na hindi siya ang Panginoon. Ay, hindi siya si Lord. So bring the battle to Jesus. Kung na-offend ka ng pastor, isipin mo na hindi sila si Jesus. So bring the battle to Jesus. Jesus will fix it for you or will teach you how to fix it. Ang tanong, handa ba tayo? Handa ba ang puso natin na pag inayos na ni Jesus, tatanggapin natin?
Kung inayos na ni Lord yung kapatid na nanakit sa iyo, o yung pastor na nakasakit sa iyo, handa ka bang tanggapin sila muli sa buhay mo? Kailan ka huling nasaktan ng kapatid sa Panginoon? Kailan ka huling nasaktan ng pastor o manggagawa ng Lord? Pag ba inayos ng Lord yon, tatanggapin muli siya? You have to show grace, sabi sa ating pinasa. You have to show grace over grudge. That's how Isaac lived. No? Next, choose humility over hurt. Still in chapter 26, makikita natin si Isaac na imbis na masaktan o magmukmok, Isaac graciously and with all humility chose to leave the battleground and look for a place na hindi sila mag-aaway. Hindi lang courage ang kailangan. You also need humility. No? Mahirap yun, yung inaaway ka tapos aalis ka. 'Di ba? Sabi nga ng iba, para ka namang nakakalalaki. No? Pero hindi eh. We need to show humility. We have to choose humility. It takes a humble heart para iwan yung battleground. And we need to pray to the Lord na, Lord, make me humble, give me humility. Turuan mo ko. Hindi naman natin kaya kung tatanungin mo ko. Ang hirap-hirap kaya nun. Yung inaaway ka tapos iiwan mo lang siya, bahala ka sa buhay mo. Basta hindi ako makikipag-away sa iyo. When we learn to humble ourselves before the Lord, live a causeless fight, or let the Lord fight for us, God will not only bless us like Isaac, but God will also give us peace in the land of our enemy and in the time of famine. Meron po ako isang natutunan naman kay Kuya Noel. Nandito ba si Kuya Noel? Sabi niya, choose not to be offended. Sabi niya, choose not to be offended. Yung mga hayop, kapag nasasaktan, they react negatively, lumalaban. Yun daw ang pagkakaiba ng tao sa hayop. Ang tao, may kapasidad mag-isip. Pag nakaapa ka ng pusa o ng aso, mangangagat. No? Ang tao, may kapasidad kang mag-react. Bago ka mag-react, mag-isip bago ka mag-react. Tanong ako, pag sinabihan ka, ang pangit-pangit mo, magagalit ka? Magagalit ka, malamang. Pag sinabihan ka ng kapitbahay mo na ang pangit-pangit mo, malamang magagalit ka. Pero pag sinabihan ka ng nanay mo na ang pangit mo, anak, sasampalin mo rin yung nanay mo. Di ba hindi? Yun yung kapasidad natin na mag-isip. Anong pinagkaiba ng relasyon na yon sa relasyon natin sa mga kapatid natin dito sa Panginoon? Always think na, ano nga ba ang tamang reaction kapag ganon? Isa po sa ginagawa namin ay yung positive intent. Lagi mong iisipin, mahirap to pero kailangan yung pag-aralan lagi. No? Kaya siguro niya nasabi yun, concern lang siya. Anong masama doon, di ba? Kung concern sa'yo. Siguro kaya niya nagawa sa akin yun kasi concern lang siya. Naisip lang niya siguro na baka meron nga akong hindi maganda sa mukha ko, pangit ang damit ko. Hindi ka kaagad magre-react. You have the capacity to think. Do not be like animals that will act instinctively na kung sinaktan, mananakit din. Hindi po. Tayo ibinigyan ng Lord ng capacity na mag-isip kung ano at papaano ang magiging reaction sa atin. You can also choose to be offended, but how you will react to an offense is also a choice. Hindi dahil na-offend ka, pwede kang manakit. You can choose to hurt and sin, or humble yourselves and let God do the disciplining.
May isa pa pong choice sa Bible, and ito po yung lagi nating ibinibigay, an offer of salvation, no? Lalo doon sa mga first-timers na ngayon lang nakarinig ng salita ng word ng Lord. It's a choice between living with Jesus and, kahit nandito tayo sa lupa, namumuhay tayo na kasama natin si Lord as our Savior and King, or kasama natin si Satanas na buhay ay mapapariwara. Let's all bow our heads and let's pray. Inaanyayahan ko po yung mga first-timers na nakarinig ng ating salita at sinasabi ng Lord, may choice ka. May choice ka na tanggapin ako sa buhay mo o hindi. Hindi ko po alam kung kayo ito, pero sundan niyo po ako kung ang inyong desisyon ay tanggapin si Lord sa inyong mga buhay. Sundan niyo po ako, Panginoon. Kinikilala ko po ang aking sarili na makasalanan. Tinatanggap ko po na marami akong pagkukulang. Salamat po sapagkat ino-offer mo sa akin ang salvation na nagmumula sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Hayaan mo, Lord, na lagi kitang sundin at hayaan mo, Lord, na pumasok ka sa aking puso. Pagharian mo po ang aking buhay. Panginoon, ang bawat isa sa amin, turuan mo na gumawa ng tamang choices sa aming mga buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na mas piliin namin na sumunod sa iyo. Mas piliin namin, Panginoon, na gawin ang mga inuutos mo. Bagamat mahirap, Lord, sa amin na gawin, turuan mo kami na magtiwala sa iyo, Panginoon, na alam namin na ikaw ang tutulong sa amin upang masunod namin, Lord, yung iyong mga inuutos. Samahan mo kami, Panginoon, sa buong linggo. Ikaw ang manguna. Ang kapayapaan mo, ang pag-ibig mo, ang kagalakan mo, ang lagi mong ibigay sa amin at lagi naming maranasan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Pastor Attorney June Marvin Hernandez, for that reminder and lesson we learned from Isaac and Jacob. Yan. Announcement. Every Wednesday po ay meron tayong Power of Prayer. Sino po dito nakakadalo ng ating online Power of Prayer? Pwede po itaas ang kamay. Amen. Nakikita nyo yung mga nagli-lead, nag-MC, nag-facilitate. Sana po, bawat isa sa atin ma-involve dito. So every Wednesday, 7 o'clock, para po dun sa mga mayroong responsibility dun sa ating Power of Prayer. Nagmi-meet po yan mga 6 or 6:15 before the actual live ng ating Power of Prayer. Meron po ditong nagbigay ng announcement. Men on Fire Retreat, November 28 to 29, overnight, Tanay Rizal. Please register, find Kuya Polly, Pagkatipunan. Nasaan po si Kuya Polly? Nandito po ba si Kuya Polly? Wala. Pero I think alam naman o kilala nyo si Kuya Polly. So kailan po yon? November 28 and 29. Sino po dito ang mga kalalakihan? Pwede po itaas ang kamay. Yan. Sana po ay makadalo kayo sa ganitong gawain, mga nanay, katulad ng sinasabi ni SP at ni Pastor Lloyd. Payagan nyo po ang inyong mga asawang itulak. Itulak kung ayaw tumayo
para po makadalo nitong gawain nito. Last week po ay in-announce natin na magre-report po ang exaltation team regarding our digital mixer. Ipopostpone muna po yon next week siguro kung kailan available yung data and yung tao po na magre-report. Wala po si Jai. Pag-pray din po natin ang kanyang pamilya, ang kanyang wife and yung baby. Patuloy nating isama sa panalangin. Ang ating pong MK, palagi pong mayroong silang activities, Sunday worship, every Sunday during our worship service, ginagawa po yan. At meron po, sino dito ang ACT students? Every Thursday, meron po tayong klase. Sino po nag-enroll this subject? Hermeneutics, taas ang kamay. Yan, kasama po nila ako na nag-aaral, nagre-review ako at refresher. Iniinyahan ko po ang member care para po sa kanilang gagawin this time. God bless you. Member care? Member care? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Nihigiling ko po yung aking kasama dito, si Ate B, para po ibigay ang isang instruction po para sa atin. Ito po ay dahil sa paghahanda, yun po sinasabing the big one. Pero may participation po ang TMCC at eto po. Hallelujah. The Hallelujah Ministry, in cooperation with the Member Care Committee, would like to share IDs, identification cards, lace pala, and whistle, pito, to everyone present today. Makatatanggap po ang bawat isa sa inyo ng naka-plastic. Meron pong whistle at ID. Pero hindi po bubuksan dito. Walang magbubukas ng plastic. Itabi po ninyo pagdating ninyo sa bahay, saka po ninyo buksan. Isusulat po ang inyong pangalan dun sa ID, address and contact number, at may space para sa mga contact persons. Sino po ang kukontakin in case of emergency? Hindi lamang sa panahon ng lindol o bagyo, kundi ito ay makatawag pansin kung kailangan ninyo ng tulong. Ang tali po, ang mga iyan upang hanggat maaari ay isuot. May tali po ang mga IDs at pito, hanggat maaari ay palaging suot. Pwedeng gamitin kung may matinding sakit o karamdaman, wala kayong kasama sa bahay at mayroong kayong pakiramdam na hindi masama sa karsada sa ibang lugar. Gagamitin po lamang ang mga pito kung talagang kailangan. At kailangan. Warning din po ito sa mga nagtatangka sa inyo ng masama. Dahil pag nakita na meron kayong ID at meron kayong pito, magdadalawang isip sila. Paalala, huwag dito bubuksan ang plastic para hipan. Okay. Narito po ang member care at saka ang hallelujahs to distribute the IDs. Habang i-distribute po, ay may announcement ako. Sa susunod, October 26,
meron pa na naman po tayong fundraising. Food fundraising. Kaya kami po ay magpo-post sa ating FB para sa inyong pre-order. Just contact Rachel, Liza, Ellen, or me. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang mga bata po ay magkakaroon din ng ganitong tag dito, pito at saka po ng ID. Instructions din po sa mga magulang, hindi po ito basta laruan. Hindi po ito gaasing katibay noong ibang makukuha ninyo sa anumang tindahan. Pero ito ay makatutulong po. Ano po? Makatutulong po. Habang medyo mabagal po ang aming sinabi ng hallelujah nga at saka member care Isang paraan din po ito para ma-encourage kayo doon sa hindi pa kumakalugan tuhod na sumama kayo sa hallelujah at sa member care. Ito po para sa pagbibigay ng care sa bawat miyembro ng TMCC. Amen? At dahil din po dito, part din po ng care natin ang pag-care kay Pastora Mercy Peregrina. Birthday po niya ngayon. Nihiling po natin na siya umakyat dito sa stage. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. Sige po. Tayo po ay tumayo at sabay-sabay po nating sabihin, Happy Birthday, AP. 1, 2, 3. Happy Birthday, AP! Amen. At extend po natin ang ating right hand. At bago ako mag-pray, bawat isa po sa atin mag-utter ng prayer at blessing para sa ating butihing AP. AP, step forward po kayo ng konti. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat para kay AP. Salamat, O Diyos, sa pagkakatawag mo sa Kanya upang maglingkod sa TMCC, in charge sa aming church planting. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na maranasan yung paggabay, yung talino, yung wisdom na galing sa iyo upang, Panginoon, yung Great Commission at yung specific calling mo sa TMCC ay maganap, Panginoon. Dalangin ko sa pamamagitan ng kanyang leadership, mas marami pang lugar ang maabot, mas maraming tao ang makakilala at sumunod sa iyo. At patuloy, Panginoon, na dalangin ko rin, O Diyos, yung kanyang desire sa kanyang heart, ikaw po ang magpala nito. Yung mga panalangin, O Diyos, na tanging siya lang ang nakakaalam, ikaw din po ang tumugon nito. At patuloy, Panginoon, na yung pag-ibig mo ang magbuklod sa kanilang family. Pagpapalain mo po ang bawat isa sa kanila. At dalangin ko rin, Panginoon, yung aming mga church planter, ikaw po ang sasama rin sa kanila doon sa mga lugar na kanilang pinupuntahan. Yung mga pangangailangan ng mga lugar na ito, ikaw ang tutugon. Yung ginagawa nila, Panginoon, na T40, Lord, dalangin ko, ito po ay ma-practice ng bawat isang church planting network. Ikaw po, O Diyos, ang magpapala sa aming mga church planters, yung kanilang family, pagpapalain mo rin yung lugar na pinupuntahan nila, pagpapalain mo. Yung mga leaders na tumutulong sa kanila, Panginoon, pagpapalain mo rin.
At dalangin ko, Lord, sa pamamagitan po ng aming mga church planters, kung saan mo sila tinawag, magmumultiply, Panginoon, yung mga mananampalataya sa lugar na yon at mas marami silang maaabot. At yung kapangyarihan mo ang patuloy nilang mararanasan. At patuloy namin tinataas sa AP. Dalangin ko, O Diyos, kung ano pa yung burden na inilagay mo sa kanyang puso, patuloy itong maganap at ikaw yung patuloy na sasama sa kanya. Salamat po, Panginoon, sa panibagong taon na ito. At patuloy kong dalangin, O Diyos, higit na pagpapala pa po ang mararanasan ng aming AP ng kanyang pamilya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy birthday po. Thank you. Pakibaba na lang. May gagawin. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Naka-identify po ba kayo kanina sa message? Na yung parang tingin ng tao, hindi ka karapat-dapat. Pero ikaw ang pinili ng Panginoon. Tayo pong lahat, pinili ng Panginoon. To serve Him, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Thank you, Lord, for choosing us para makapaglingkod sa iya. So, salamat po doon sa mga may pakakas nitong greetings nyo. Salamat sa mga regalo nyo. Yan. Amen. Memory verse. Meron lang po tayong 2 pipiliin na magme-memorize ng ating memory verse. Sino po? Sige, si Ate Step. Meron po ba na nais mag-recite ng ng ating memory verse? 2 lang po. Kaya tumakbo na po kayo dito sa harapan. May nagbigay pa pala. Ilan yan? Sige, sino po ang nauna? Amen. Ano po yung ating memory verse? Genesis? Genesis 22:14. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob at magpahanggang ngayon. Ang salita ng diba? Genesis 22:14. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob at magpahanggang ngayon. Ay sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Thank you po. Praise the Lord. Thank you po. Kuya Larry? Mamaya si Ate Vanessa. Ladies, sigurado ka, binigay mo yung iyong birthright. Binigay niya yung birthright niya. Binigyan nga niya po ako ng kopya kahapon eh. Genesis 22:14. So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. Praise God. Amen. Ayan. Oh. Ayan, binigay niya yung... sige, 4 pa daw. Meron pa. Kuya Larry. Genesis 22:14. English na? Ano ba? So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day, it is said, and to this day, it is said,
on the mountain of the Lord, it will be provided. Kaya Larry, ano ba yung pinrovide kay Isaac, ay kay Abraham nun? Yung tupa na nakapulupot sa tali para hindi na matuloy na si Isaac ang ialay. Amen. Praise the Lord. Meron pa po ba? 3 pa. Ayaw na? Wala na? O sige, so next week po. For our new memory verse, paki-flash. Ano yung bagong memory verse natin? Ay Genesis 28:8-15. I am with you. Sabay-sabay po nating basahin. Medyo mahaba. Genesis 28:15. I am with you and will watch over you wherever you go. And I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. Tagalog. Genesis 28:15. Tandaan mo, susubaybayan kita at pagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinasabi ko sa iyo. Amen. Medyo mahaba-haba. Siguro mas marami tayong, mas kokonti ang magme-memorize kasi mas mahaba. Well, anyway, God will honor you doon sa mga nag-memorize ng ating memory verse. Salamat po. At saka doon sa mga nagre-reading. Sino po dito nakakatuloy-tuloy pa sa ating mga readings? Amen. Sana po ay patuloy natin gawin yun. Hindi po kayo magsisisi pag nagbasa kayo ng salita ng Diyos. Sabi nga ng ating preacher kanina, look for God's promises. Para po sa ating yung pagbabasa, hindi po para kay Lord. Para po sa ating ikalalago sa ating pananampalataya. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa hapon na ito. Kinikilala namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa amin. Salamat po sa aming narinig na mensahe. Bless him, O Lord, sa kanyang patuloy na paglilingkod sa iyo, not only in his work, Panginoon, as lawyer, but Panginoon, lalong-lalo na pag siya'y iniimbitahan magsalita. Salamat. Palagi siyang available at tumutugon siya sa pagkatawag mo as messenger of your good news, O Panginoon. Bless them, O Lord, and even their family. At sa bawat isa, Panginoon, tatanggapin namin ang iyong walang hanggang pag-ibig na ibinigay mo, Panginoon. Naranasan namin sa kamatayan ng iyong anak na si Jesus, O Lord. At gayon din ang banal na Espiritu na siyang patuloy na maglilingkod sa amin, magbibigay sa amin ng kapangyarihan to do the task that you have entrusted to every one of us, O Lord. Yung kanyang kapayapaan, pag-iingat, ang ganyang guidance, ang siyang palagi naming maranasan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito po, I'm dalayan pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you. Babalik po, pupunta tayo sa ating mga Sunday school at sama-sama tayo mag-aaral. God bless.